Konnichiwa mga sis! Welcome to A Day in My Life here in Japan. Wala naman akong lakad today pero since Kiryobi nga ngayong araw, naisipan ko na i-vlog yung araw na to. Para nga mapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko tuwing araw ng sahod. Nagsuot na nga ako dyan ng jamba kasi nga cycling talagang lumalamig na. Ang bilis nga ng transition, parang nakaraang linggo lang sobrang init pa tapos nakakapagsando at t-shirt pa ako. Isa din talaga sa natutunan ko dito sa Japan bago talaga lumabas ng bahay. Nag-check muna ako ng weather. Magdamag nga din kasing umuulang kagabi, buti na nga lang nung umaga tumila na siya. At nung palis nga ako, ambon na lang. Nagbike na nga ako niyan para pumunta ng post office para mag-withdraw. At katulad nga ng sinabi ko, Kiryobi ngayong araw kaya ang daming pila. Nung i-withdrawin ko nga palang pera, hindi sa akin to, kay Naoki to. Pero since ako yung pinaghahawak niya ng pera, ako talaga yung nagbabudget ng pera namin. Pagkatapos ko nga dyan ay pupunta na ako ng Seiyu. Since malapit lang naman, inakay ko na lang din yung bike ko. Since kapag kay Mono na nga kami nung nakaraan, konti na lang din naman yung bibiling ko ngayon. Kung napanood nyo nga yung isang vlog ko, sa ibang lugar kami namimili. Gawa ng mura nga siya tapos maramihan pa. Halos umaabot nga din na susunod na sahod yung mga pagkain namin. Unlike dito, medyo pricey. Tumingin na nga rin ako ng bigas dyan kasi yung binibili nga namin ang bilis maubos, gawa ng mura nga siya. Dito nga sa Japan, napakamahal ng bigas. Kung i-convert mo halos 2,000 pesos din siya for 10 kilos. Kaya pag may murang bigas, ang bilis maubos. Pero meron naman silang policy dito na kada isang pamilya, pwede kang bumili ng 10 to 20 kilos. Kaya paunahan din talaga sa pagbili. Pagkatapos ko nga dyan, dumiretso na ako dito sa Syria. Bibilang ko nga si Naoki ng lagayan ng baunan niya. Tapos naalala ko nga din pala, binigyan nga pala ako ng throw pillow ni mama. Naisipan ko na din magtingin-tingin ng pillowcase. Diyan nga ay nagtitingin na ako, tapos nakita ko tong kulay gray. Naisip ko na yung sofa nga namin kulay gray, tapos partneran ko na nga lang din. Habang namimili nga ako, binuksan ko nga siya para i-check kung gaano kalaki. Actually, hindi talaga pwede yan. Pero since 100 yen lang naman siya, pwede ko naman siyang bayaran kung hindi sakto yung size niya. After nga niyan, dumiretso na nga ako ng Reggie para magbayad. Dito nga sa Japan, kanya-kanyang dala ng shopping bag. Doon meron ko naman mabibiling plastic. Nakaugalian na talaga na magdala ka ng sarili mong lagayan. Ngayon nga, isasama ko kayo dito sa 7-Eleven para mapakita ko nga sa inyo kung paano ako nagpapadala ng pera sa Pinas. Smiles ngayon ginagamit ko pag nagpapadala ako ng pera. Punta ka lang sa withdraw or deposit, tapos piliin mo yung scan QR code. Tapos open mo lang yung Smiles application mo sa cellphone mo, tapos scan mo yung QR code. Tapos may lalabas diyang company number. Yun lang din yung i-input mo. Pagkatapos, ilalagay mo na yung amount kung magkano yung ipapadala mo. Bukod nga sa safe at mabilis magpadala sa Smiles, isa sa nagustuhan ko sa kanila is yung mataas yung palitan nila. After nga niya, nagbayad na nga din ako ng phone bills namin sa kanang electric bills. Pagkatapos ay umuwi na nga din ako. Pagdating ko nga ay nag-asikaso na nga ako ng kakainin ko ngayong lunch. Nagluto nga ako ng munggo tapos pritong isda. Yun na nga din yung kakainin namin mamayang gabi. Pagkatapos ko nga kumain, nag-asikaso na nga din ako dito sa may lababo para makapaghugas na ako ng pinggan. Kung hindi nyo nga natatanong, kusina yung pinakagusto kong part ng bahay. Kaya nga nung nakita namin to na malaki at malawak yung kusina, tapos dagdag mo pa na countertop yung kusina namin. Sobrang nagustuhan ko talaga. Meron nga din palang binigay si mama sa akin na carpet, kaya nga naisipan ko na nga tanggalin tong puzzle na to. Dito nga din sa Japan, sobrang kibishi nila sa apato. Once na nakasira ka or nakagasgas ka ng sahig, kailangan mo siyang bayaran at for sure mahal talaga yun. Hindi ka rin basta-basta pwedeng magdikit ng kung ano-ano sa pader. Kaya nga naglalagay nga din kami ng carpet para maiwasang magasgasan yung sahig. Pagkatapos ko nga mag-vacuum at mag-mop dyan, iniisip ko nga kung paano style na naman yung gagawin ko. After nga niya, natapos naman na din ako. Napagdesisyonan ko nga na ilagay naman dun sa kabilang side yung TV namin para maiba naman yung style ng bahay. Sakto nga din yung paglilinis ko ngayong araw kasi nga sa Sabado meron kaming bisita. Yun lang naman yung mga kaganapan ko for today. Thank you so much for watching. See you sa next vlog!